tatanggalin ko na tong oil seal. Dali lang itong tanggalin, guys. Siguraduhin natin dun nakatama siya sa oil seal, yung flat nating gamit, tapos pangat lang. Yan. Yan. Tapos ito mamaya linisin lang natin yan. Good day mga project, welcome back to our channel. And for today's project, magpapalit tayo ng oil seal nitong fork ng Epexon. Yan. Bali tumatagas na siya dito sa kanina dumi-dumi nito, nilinis ko na lang para paggagawa natin ay medyo maayos-ayos naman pagtatanggal. Bali in-order nung customer natin yung kapalit niya doon sa online, hindi ko alam kung saan. Pero itatanong natin yung link para mailagay natin sa description at sa mga magtatanong, madali nyo nang hanapin. At paglalagay nga pala niyan guys, meron tools na ginagamit itong pang-install na itong oil seal. Hindi nyo siya malalagay ng basta-basta lang. Kailangan talaga nito. Kaya mahalaga may ganito din kayo. Mura lang dito guys, at lalagay din namin sa description yung link. So yun, samahan nyo ako. Mga project, kailangan muna natin alisin yung hangin niya dahil may hangin pa to sa loob. Ito natin itong cup. Kung mapapansin nyo dito sa kabila, sira na yung lockout niya. Wala na. Dahil matagal na itong sira. Nilagyan lang nung may-ari ng cup ng bote. Inalis ko lang dahil kailangan natin kalasin. So yan, bago natin kalasin yung nasa ilalim, kalasin muna natin yung hangin dito sa fork. Yan. Yan, bumaba na. Tapos, pwede tayo dito mag-umpisa sa ibaba. Ayan o, merong bolt na 5mm ang gamit naman yan. Ako, tumatagas na nga. Yan mga ka-project ko, kita nyo, may tumatagas na agad dito sa mismong oil seal niya. Talagang maluwang na, sira na siya, ibig sabihin. Yan, napapasok na tayo ng tubig. Ganyan. Talagang kailangan na ng palitan. Nakalasin ko muna dito sa ilalim. Wala tayo ng allen. Tapos pinupukpok ko yan dahil nakakapit yung ano niya yan. Kailangan lumubog. Para yung nakakapit dito sa fork, sa lower arm, bibitaw. Hanggang ngayon, tumutulo pa rin. Talagang napasok na siya ng tubig. Tapos ito yung rebound adjuster, mga project. Tatanggalin rin natin yan. Itong bali, inaangat ko lang to. Inaangat lang talaga siya. Ayan, pagka ganyang medyo mahirap, kailangan natin sikwatin ng flat screw. Dahan-dahan lang dahil meron siyang rubber dito na o-ring. Pamasira natin. Pero kung pagbago to, madali lang maalis. Pero sigurado nasingitan na ito ng mga dumi. Kaya medyo mahirap matanggal. Lapit na. Yan. Ayan guys. Yung tatanggalin naman natin ngayon. Pero nahugot itong maliit na na to. Para maisuot natin yung allen dito sa tatanggal naman itong bolt. Allen din itong sa loob na ito. Yan, ito. Ayan. Tapos, 8mm na allen naman. Ito yung mga sinaunang Epexon. Yung sinundan ng Epicon. Ito yun guys. Mga lumang mga air fork. Pala natin ng konti para mababa na. So yun yung mga project, malalaman na natin ng itsura ng loob niya. Sigurado disaster ito. Ito na guys, bubunutin ko na. Ay grabe guys, sama na, kinain na ng corrosion, no? Wow! Sobrang tagal na ito guys, kaya ganito na nangyari.
Yan. Natin muna linisin. Tapos, itong arm, ito, medyo liliyahin natin ng ano nyo, ng 1,000. Pinakamanipis na ano. Dahil yun, may magaspang. Medyo may tama na talaga. Samahan. Pero try nating liyahin para maalis yung mga gaspang na. Ouch! Sumusuka na guys. Yung mga project, hindi natigil yung pagtulo ng ano. Ito yung naghahalo ng tubig at saka siguro yung grasa langis. Yan. Parang sumuka. Grabe. Ito yung nangyayari kapag wala talagang maintenance yung ating mga bike parts. Lalo na dito sa ganito. Mga fork. Kaya mahalaga yung na-check up natin or napapacheck up natin para mapalagaan yung ganda ng ating mga piyesa. Ito talagang damage na siya. Ngayon, next step natin, dito naman tayo magkakalas sa ibabaw. Ito, tsaka ito. Ang alam ko guys, meron ito napapalit sa ano, may napapalitan to ng piyesa. Pwede tayo maka-order nyo sa online. May nakita akong mga parts ng Santur. Magiging maayos na ulit ito kapag napalitan na natin. Naman yung lower leg niya guys. Grabe ang loob. Sana naman ay maging okay siya kapag tapos nating linisin at ikabit yung bagong oil seal. Bali dito lang siya dumadaan yung mga tubig talaga. Dito nakakapasok. Dito sa oil seal na ito. Ayun, sobrang tigas na talaga. So yun mga ka-project, kakalasin na natin itong part na to. Dito oil pump by cartridge ang tawag sa pinapaltan kapag sira na yung lockout ng mga airport. Ito, dito yung hangin naman. May tools yan na ginagamit tong socket wrench na 27mm guys. Yan. Parehas siya, magkaparehas yan ng sukat. Normal lang yung pagkakalas. Counterclockwise. Sige, siniga ko na. Dahil medyo matigas siya. Yan. Ito nga palang mga ganito guys, cup lang ito. Meron kasi ako nabuksan na isang klase din ng fork na diretso siya, kasama niya ito. Bali doon na pinapasok yung hangin sa buo niya. Pero ito dito. Ayan guys. Saka dito may nalaman ako. Kung sakaling nasingaw yung inyong mga ganito, tapos chinek nyo naman na okay yung yan yung rubber, saka doon sa ilalim, ang gawin nyo guys, lagyan nyo lang ng kaunting langis. Yan. Dahil kapag natutuyo siya, dun pala sumisingaw. Yun yung nangyari doon sa fork ko na Epicon. At nung nilagyan ko ng langis, yun, okay na. Bumalik sa dati. Wala nang problema. Yun lang guys. Baka sakaling makatulong sa inyo, mayroon sa inyong nagkakaganon, sisira. Ito, meron pang laman sa loob, kaya wala pang problema. Cover guys. Then, tapos ito, tatanggalin rin natin. Ito, patala lang gagamitin dito. Ito nasa ilalim. So, yan. Dito tayo sa baba. Counterclockwise din. Ipitan ko lang ulit ng paka, guys. Medyo marami tayong basahang ginamit. Wala kasi tayo table dito guys, nasa loob lang tayo ng bahay, kaya sa sahig na lang muna tayo naggagawa. Yan, dumi na rin, linisan din lang natin yan. Tignan natin yung loob nya. Wow, madali na naman linisin guys dahil malaking butas nya. Gawan nyo lang ng mahabang tapat, tapos lagyan ng tela sa loob. So next na natin itong kabak. Ito yung may lockout kaya lang wala na siya dahil sira na. Gamit ulit natin 27 socket wrench. 27mm. Yan. Ito isang buo na to.
Bubunot na. Ito yung pinapalitan kapag gusto nyo maayos yung lockout ninyo. Gusto nyo paganahin ulit. Yan. Wow. Sus. Yan. Madali lang linisin to guys dahil wala siyang kalawang. Hindi kinakalawang ito pero yan, kinain lang siya ng corrosion. Gawa siguro ng lower leg arm. Ito yun guys, oh. Yung pang lockout niya. Ito yung may sira. Hindi na nagana dahil wala na yung cover sa taas. Palilinisin ko lang. At kakalasin na natin yung oil seal. Mahirap magkalas ng madumi pa yun. Madumi pa. Linisin ko muna. A few moments later. So yun mga ka-project, natapos ko nang linisin tong upper leg. Ito yung ginamit kong stick para makakuskus ko yung loob ng itong stanchion. Ito. Nilagay ko lang yung tela. Tapos yun, sinawsaw ko na sa sabon. Tsaka ko siya kinuskus. So yun, ayos na naman, malinis na. Ngayon tutuyuin ko na lang. Bali, nanginan ko siya ng compressor para mabilis matuyo. Tapos ngayon, punas na lang ng konti. Para... Tapos ito, niliha ko ng bagya, yung 1,000 na liha. Manipis lang. Ayan, medyo umayos naman, maganda na. Tinis na. Wala na yung gaspang, hindi ko tulad kanina. Na talagang kailangan linisin muna. Tapos yung kulay niya, wala tayong magagawa na dyan dahil hindi naman natin marirepaint yan. Ito na tayo sa ating talagang gagawin, yung pagpapalit ng oil seal. At nga palang oil seal, hindi basta-basta kinakabit ng wala ito. Ito yung tools na ginagamit niya guys. Nabibili din siya sa online. At so ngayon, yung pagtatanggal nito, isikuwatin lang natin. Patungan lang natin ang tela dito para hindi magasgas itong part ng arm. Tapos ito guys, itong napansin ko dito sa loob niya. Parang may nasira na siyang cover dito, kaya ganito na itsura. Hindi na siya yung makinis ang pagkakaano ng loob. Sobrang dumi. Ito yung siguro natunaw tapos kumapit dun sa stanchion kaya nagkagano na itsura niya. Ayan, ginagano ko matigas para siyang semento na tuyo. So ayun, tanggalin ko na tong oil seal. Dali lang itong tanggalin guys. Siguro din natin dun nakatama siya sa oil seal, yung flat nating gamit. Tapos pangat lang. Yan. Yan. Tapos ito mamaya, linisin lang natin yan. So, ganun din sa kabila. Yan. Sama na talaga guys. Talagang wala na siyang... O yan. Tapos ito yung meron ding yung puti dito na kasama ng ating oil seal. Ito din. Ito yan, ito. Ito yan. Bali, lalagay natin yung mama dito. Ito, tigas na oh. Wow. Kumapit na pati. Yan pala nangyayari sa kanya. Sobrang tagal niya. Tumigas na. Saka dito sa kabila, ito din oh. Yan guys, linisin ko lang uli ito. Hindi ko na mapakita yung paglinis dahil medyo tagal ay. Ayun, baka mabasa ang ating camera. Sa ayusin nyo lang linis bago nyo ilagay yung oil seal at saka ito. Sisit guys, kakabit na natin. Bago ko nga pala makalimutan. Ito nga pala guys, meron siyang sukat. Yun o, nakalagay naman sa kanya yung 32 at 34, 30, 35, 36. So dito yun. Dahil yung mga stanchion natin, may mga sukat yan. Kaya alam nyo dapat yung sukat ng stanchion nyo bago kayo bumili ng mga oil seal na replacement. Ano? 32 siya. At kung hindi ka pa nako-subscribe, baka naman, please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod naming videos. At kung nagustuhan mo ang video namin ito, huwag kalimutan mag-like. So yun, maraming salamat. Let's go. Patuloy natin. And guys, lalagyan ko muna ng konting grasa para medyo madulas dito sa paglalagay natin. Siya na kayo sa ating pinaggagawan dahil ay, mga nakalapag yung ating gamit.
Ayan, medyo madalas na yan. Tapos, gumamit ako nitong kahoy, ito, sangkalan. Para hindi magasgas yung ilalim. Muna guys, itong ating lalagay na. Ayan, bali dito siya. Sana maging smooth lang yung paglalagay. Hindi tayo kahirapan. Para madali matapos. Tapos yan. Natutulak talaga. Sana magkaig. Yun. Dahil pagkapasok nito, wala nang hinangatan yan. Dapat hindi na siya Yun. Medyo konti lang ang pupukin natin dito guys. Hindi na siya ganun kahigpit. Ito guys, ang mga gamitin ko. Dahil ito yung medyo malambot. Parang madali lang na may Yun. Okay. Tingnan na natin kung lumapat lahat. So yun, okay naman lumapat. Saka yung kanyang yung nilagay nating white, okay na sa loob. So para okay. Ay, manilang at madali. Yung puti siguro yung pumupunas nung ano na sumasabit doon sa stanchion, kaya bago siya lumabas, yan, malinis na gawa nun. Para siyang cotton. Okay, dun tayo sa susunod. Okay. Natin. Tutok lang natin yan. Tapos mupok. Okay, ayos. Yes, lumapat na uli. Bilis lang. Maganda, medyo mabigat siya kaya magandang ipukpukin dahil talagang lulubog agad. So yun, dali na guys. Maibabalik na natin. Ayos. Yun o, medyo malambot. Eh yung kanina matigas kaya siguro hindi na siya humaharang doon sa stanchion. Kaya talagang kailangan ng palitan. Ay mga project, ibabalik ko na itong mga parts na ito dito. Sama natin dito sa ito yung lockout sana niya eh, kaya lang wala naman yung pang lockout niya dahil wala nang cover. Bubuhin ko muna itong isang dito may spring guys. O nga pala, ito nga pala yung ina-adjust mga ka-project ng travel. Kung 100 siya ngayon, 120, siguro 130, 80 dito. Yung akin na Epicon, in-adjust ko na siya. Pinataas ko ng 120. Yan, dito yun. Ito naman, madali lang guys. Ano, meron lang siyang nakatuhog na yun. Na pupupukin nyo pababa. Tapos iangat nyo lang at pasok nyo lang uli para ma-adjust yung travel. So yun lang. Ikaw na itong mga spring niya. So yan. Natin dito. Gusto kong rubber. At ito. Ito lang ito. Yan. Hindi pala. Ito muna palang cover. Tapos ito yung sa ilalim niya. Yan ako ganyan.
Lagyan ko muna ng grasa. Tapos papasok ko na dito sa lagay ng hangin. Ako na rin ng grasa itong mga spring. Ito lang yung available nating grasa dito sa bahay, kaya ito lang ginagamit ko muna. Tapos pasok. At itong lock nya. Ito guys, yung lock. Lagyan din natin sa thread para iwas singaw. Kaya nga sabi ko kanina, kapag sumingaw at check nyo yung loob, baka tuyo na. Lagyan nyo lang ng langis yan. Naging okay na ulit. Ayan. Dito na tayo sa cover nito. Bigyan ulit din natin ng grasa dito. Yan. Gagawin lang natin mahigpit para iwas singaw. So, yun. Ngayon, lalagyan na natin siya sa lower leg arm. Itong fork. Ngayon, check nyo lang guys kung alin yung harap para hindi kayo magkamali ng suot. Yan. Parehas na nakaharap yan sa front. Na wala maging problema. Sumot ka na. Yun. Yun lang. Talagang may gaspang na talaga siya guys. Gawa nito. Huwag natin lagyan ng bolt. Lagyan muna natin ng langis. Dahil wala tayong pang oil talaga ng para sa fork. Kung ano na available. Guys, papatakan ko muna ng langis. Para meron siyang lubricant sa loob. Dito rin. Hindi naman yan tatagas sa ilalim dahil meron bago tayong lagay na oil seal. Pag nailagay na natin yung tornilyo niya, yan. Pagbaliktad nito, okay na yan. Bali, ginawan lang natin ang paraan nito. Dahil hindi naman tayo specialista sa mga fork. Ang mahalaga mapagana at saka malagay nga yung bagong oil seal. Kaya pasensya na dun sa mga magagaling dyan na mekaniko. So, dito tayo sa kabila muna mga project. Dahil hindi ko maabot yung isa. Kailangan pala yung nakababa. Ito lang, madali na naman. Sana lang maging okay yung ano niya, play. Hindi na masira yung oil seal. Yan. Ayan, dito naman tayo sa kabila guys. Kapag hindi nyo tulak nyo lang pababa para maabot yung rod na nasa ilalim. Hindi nyo maisuot. Tapos huwag kalilimutan ito. Yung maliit na parang alin siya. Lagyan ko ng grasa guys para yan. At yung ating itong adjuster ribbon guys, lagay lang natin. Susuot lang natin yung pababa. Yan, tapos yun. Okay na.
Yung rubber niya yung nag-iikbit doon para hindi mahila palabas. Kailangan naman talaga guys, ginagawa ko lang ng paraan. Hindi talaga ako dito eksperto sa mga pagdating sa ganito. Saka kung magkano lang naman yung ating sinisingil, mga presyong kaibigan lang talaga. Ayan. Ito na guys, hangin na natin. The moment of truth. Okay. Ito na guys, hanginan ko na. Pera sabog. Oh, umaangat na guys. Ilalagay lang natin ay 80. Dahil medyo maliit-liit lang naman yung rider. $50, $60, $70. Anti na lang. Ito guys, oh. Patama natin guys. Yan, oh. 80 plus na pati. Okay na ito. So yun, tama na yung hangin na yun. Tigas na yan. And then, tapos yung ating cover. Takip. Tapos yung panghigpit natin. Ito lang guys, yung mga plastic ang pangpopok nyo dito para hindi ma-damage. Okay na yan. Ngayon, testingin natin kung okay ba. Nasin ko lang yung ibang garasa na tira. Sayang kung mas maaga-aga sana ito na ayos na repair, medyo maganda pa sana. Wala na, it's too late na. Okay, testing. Na-play naman guys. Yan. Wala namang nalabas pang, siguro bagong linis pa siya kaya wala pa talaga nalabas. Pero yun, oh. Wala naman siya. Napupunas yung natitong parang foam sa loob na puti. Tsaka ito, mahigpit pa siya ngayon. Oh. Kaya okay. Ayos. So yun, maraming salamat mga project. Nagawa na naman natin ng isang video ngayong araw na ito. Pasensya na talaga. Minsan ay kami matagal bago makapag-upload ng mga videos namin. Pero sana huwag kayong sasawa at huwag kayong mawawala. Palagi nyo kami suportahan at please don't skip ads guys. Tulong nyo na sa amin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na videos. Maraming salamat sa may-ari ng pork na ito na si Kuya Dindo, America. Maraming salamat Kuya sa tiwala. Pasensya na talagang hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Hindi ko na kayang pagandahin pa eh. Pero nagawa naman natin maayos na ikabit yung ating project yan. Yung oil seal talaga yung ating kailangan ilagay. At ayos na mukhang okay naman dahil hindi siya naglalabas ng maraming sa stanchion langis. Dapat lalabas na yung kung sakaling sira yung. So yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!